What is up mga good morning. Today may bago na naman tayong papaayos dito kay Tuscany 150, no? So meron na tayong upuan, nakapagpaayos na tayo ng upuan. So ang maganda dito naman gagawin natin ay ang kanyang gulong. Powder coating tayo mga herb, no? And dito sa pupuntahan natin ay sulit naman ang mga presyo nila, no? So ang maganda pa dito kasi meron kang discount na 300 basta i-follow mo lang ang kanilang page, ang aking YouTube channel and Facebook page, okay? Ang kulay is candy red. Ang theme ko pala dito is candy red, no? Tsaka yung ito, yung green na kulay niya, no? Para magpa-pop out yung pagkakulay niya pati yung pagka-red niya. Okay? So may mga nagtatanong pala, long term review dito sa motor na to, no? Ginagamit ko na rin naman to simula nung November nung nakuha ko, no? So almost ilang months na siya, 9 months na ata siya. Ano naman siya, no? Para sa akin, encourage ko pa kayo na bumili nito since mahirap nga kumuha ngayon ng Giorno Plus, no? Ayun, may mga kalamangan din naman to sa Giorno Plus, no? Keyless na rin naman to and then dual shock. At kahapon nagtanong ako sa, and ang presyo na lang pala ngayon nito is 106k, di ba? So sa 106k mo, meron ka ng 150cc na classic retro classic scooter, naka digital gauge, naka keyless ka na, maluwag ang compartment kasi ang isang full face helmet, naka dual shocks at dual disc brake harap at likod. Oh, saan ka pa, di ba? Tapos ang kanyang ilaw is naka LED, no? Malakas na ang ilaw nito, mga LED. Yun nga lang para sa akin siguro sa iba naman kasi medyo may na yung mata ko sa dilim, lalo pag may nakakasalubong ako na may ilaw. Pag sa maulan lang naman, hindi ko nakikita yung yung kalsada. Yun lang. So siguro papalagay na lang ako ng midi driving light kasi bumili na rin ako ng switch nito sa Shopee para meron na tayong hazard, no? Pero pati itong brake lever, papalitan natin yung brake lever, no? So, sa shocks naman, ang pasok dito na shocks is for Aerox, no? B1 or B2 na Aerox, 305mm na shocks. Sa 8 months ko, ang naging problema ko lang naman dito yung speedometer cable, no? So napapalitan ko na to ng speedometer cable sa Mitsukoshi. Madali namang umorder sa kanila, no? Napapatakbo ko naman to kahit walang speedometer cable, naggamit ko naman. So mga 1 week ang order nito, ang speedometer cable, kasi sabi talagang pang specific na Tuscany 150 yung speedometer cable nito, no? Tsaka nga pala sa mga hindi nakakaalam, ito is collab rin ng GPX Thailand, no? So ayun, pag naka-follow sa page, 300 yung price talaga niyan 2.4. Oo. Tapos kung naka-follow ka sa amin, magiging 2.1 kasi yung 300 yung natin sa amin. Pag sinama yung yung swing arm, sige, papasabay ko na rin. So mga pwede rin para kayo dito magpa-add swap. So kung may mga stock kayong motor, ayan, pwede kayo add swap. At ito sa parting ito ay linilinis ng ating mags para makapit ang pintura, ano? Tapos ito naman ang kanilang process, parang sinasandblast yung yung mga mags ng motor ninyo para naman maganda ang kapit at talagang pinong-pino, solid na solid ang pagkagawa ng inyong mags. Bago nga pala mga herb, yung kanina yung green na grind yung mags nyo, linulublog nila yun sa drum para matanggal yung mga stock na pintura at talaga namang sobrang linis at wala tayong sabit kapag magpipintura na sila.
Tapos ito nga pala mga herb, ito na yung mugs natin. No? Ang ganda na rin ng stock mugs ng Tuscany 150. So hindi nyo na kailangan magpalit, no? Kaya ito, pinaano ko na lang powder coating kasi mahal din pag mugs, tsaka hindi ko alam kung ano yung mga babagay sa kanya or mga kasukat nitong mugs. So, ayan na lang, magdepende na lang tayo. So, ito, pinipinturahan, no? Akala ko nung una, parang walang pintura yan, pero ibibake nila yan mga herb. Pag binake nila yung mugs natin, dun pa lang lalabas yung kulay, no? Ayan, medyo nakita natin parang powder na red or pink yung binablas nila, no? Hindi pa yan masyadong kita, no? So, ayan, no? Kita nyo, binablasting nila yung kahit yung mga kasingit-singitan para talagang pasok na pasok ang pintura at walang sablay sa kanilang pagkakagawa. Ayan, mga herb. Nung una mga herb, candy red talaga yung pinili kong kulay. Kaya lang parang malabnaw pala yon. So, nakita ko yung motor ni Sir. Ang ganda ng pagkapula. So, pinagawa ko na lang siya na illusion red yung kulay. Sa mamaya, tignan natin kung ano yung itsura ng illusion red. Talagang mas maganda siya at nagpa-pop up kesa dun sa candy red na kulay. Tapos, andito na tayo sa baking process. So, dyan talaga lilitaw yung kulay ng mugs natin. Mga 30 to 40 minutes ata yan. Tapos ito na yung swing arm natin, illusion purple naman pinakulay ko dyan. Tapos ito na yung mga kinalabasan. Grabe, ang ganda oh. Pang M3 ata yan oh, stock na mugs. Kasi yan, pre, ito yung sinasabi ko sa inyo. Talagang nagpa-pop out yung illusion red na kulay, no? Bagay na bagay talaga, tsaka lilitaw yan. Tapos ayun na mga herb, talagang na-excited ako sa pagkakabit ng mugs no? Talagang nag-pop out sa kulay ng motor natin. Tapos ayun yung swing arm natin kinabit na bagay pala yung illusion red tsaka illusion purple, no? Ang ganda, solid talaga. At ito na ang kinalabasan ng motor natin. Kaya subscribe naman kayo at marami pa tayong parts na idadagdag dito. Bye-bye!